Dadaan ako sa part-time ngayon mga dre, no? Ito yung unang araw na kung saan magpa-part-time tayo. Flat ata. Malambot lang, malambot. Sa akin nga, puta, feeling ko flat yung gulong ko lagi. Malambot, kailangan ko. Paparing nga mo pag ito nagasgas to. Pag 360 mo yan, di ba? Hindi, sa blind side. Blind spot? Oo. Pareho. Side. Oo, parehas. Putang ina pare. Paano mo bubuksan to? Bukas na pare. Ito para pindutin may dulo na itong ano. Teka lang. Ito dito? Ito. Oo. Bye. Gusto ko lang makita yung tent niya pare. Maluwag ang truck din niya pare. Maluwag pare, kung sa maluwag. Pare, paano pag pag-drive ni Rain, papayag ka? Oo, okay lang. Nagda-drive na ba siya? Magpa-practice na. Sa Pinas may lisensya na siya pare. O pala pwede naman niyang i-convert dito. Hindi, wala pang 1 year yun. Yun lang. Pare, bukas na lang ha. Sige. Sige pare. Mga dre, nandito ako ngayon sa isang apartment. May reklamo kasi kahit sarado na yung gripo, tumutulo pa rin yung tubig. So turuan ko lang kayo kung paano palitan to nang hindi nyo na kailangan ng plumber mga dre, no? Para makatipid kayo. Eto mga dre, nababaklas yan, no? Baklasin nyo lang. Okay. By the way, tingnan nyo kung anong yung tumutulong tubig, kung mainit o malamig. So patayin nyo yung supply, tanggalin nyo kung ito yung hot, yung tumutulo, mainit. Ito yung mainit na supply, tanggalin nyo lang to mga dre, no? Tapos tanggalin nyo rin to, itong tornilyo nya sa loob. Yan. At pag natanggal nyo yan mga dre, may hila nyo na itong ano nya, yung knob nya. Natanggal ko na ngayon. Teka lang para dito yung tulo. Yan. Ang susunod yung gagawin, iba to mga dre, no? Iba ba to? O kailangan kong tanggalin to. Yan, tanggalin natin to. Okay, tanggal na. Ngayon, ito naman yung tatanggalin natin. Ito lang yung papalitan nyo yan mga dre, no? Kasi usually, ito yung may problema. Yung gasket o yung nasa loob niyan may basag. Kaya kahit sarado na, naglilik pa rin yung tubig rito. Meron na ako niyang pamalit. Bumili na ako. Dalawa nga pinili ko para sigurado mga dre, no? Ito. Okay, iba pala. Ano yung isa? Tingnan nga natin. Ito ba yun? Iba rin yata, pero pwede siguro to mga dre, no? Mas mahaba. Kaya siya naglilik mga dre, no? Ito basag pala siya, oh. Yan, oh. Basag na yung metal niya. Yan ang dahilan kaya naglilik. So kailangan palitan to. Minsan ang problema, ito lang gasket, yung rubber na itim. Pero ito, palitin na talaga mga dre, no? So ito yung cartridge na hinahanap ko mga dre, no? Yan. Akalain nyo, bumili na ako ng dalawa. Ang dami kasing iba't ibang klase mga dre, no? Kita nyo ha. Ganito yata yung binili ko eh. Iba't ibang klase. Depende sa pangangailangan mo, no? Ang daming klase ng gripo rito mga dre, no? Kaya the safest bet, sabagay pwede mong ibalik, no? Pero kung gusto nyo, pwedeng buksan nyo muna yung gripo nyo, tingnan nyo kung ano yung kailangan nyo. Parang ganun mga dre, no? Ito I think parehas lang to eh. Nasisira rin yan sa loob niyan eh. Ito nabubungi yan, oh. May bungi pa. Wala naman. Masasalat naman kung may bungi, no? Pwede mabungi yan. Pag nabungi yan, pwede nyo palitan yan mga dre, no? Dito pala tayo sa saan ba to?
Sa po tayo mga dreno. Nakalimutan ko na eh. Bili akong kamatis, tsaka clementine uli. Pagkatapos, bili na rin ako ng ano, ng mahiwagang buko juice. Ang buko juice ng bayan. Meron dito ng ano mga dreno, 100% natural. May ganun pa eh, di ba? Alam ba dyan? Hanapin ko na lang mga dre, okay? Ang ginagawa ko ngayon mga dre, no? Katulad nito, pupunta ako sa plaza. Nag-grocery ako konti. So, iwanan ko yung sasakyan doon sa charger niya. May charger dito mga dre, no? At pwede namang dumiretso ako ng uwi. Balikan ko na lang siya mamaya. After 2 hours. Kasi yun yung pinakamura eh. 2 oras na charge niya. Parang $3 lang yun mga dre, no? $1.50 per hour. Ngayon pag lumampas ako ng 2 oras, magiging $3 per hour na. So ang technique is 2 hours lang yung charge. Lipat ka dun sa kabilang charger, tapos ang charge ka uli. Ganun na lang yung gagawin ko para mas makatipid ako mga dre, no? At malalaman ko at the end of the month kung magkano yung matitipid ko sa gas. Kasi pag nung nakaano ko, yung CRV pa yung gamit ko, gumagastos ako doon ng 100 to 120 a month sa gas. Malalaman ko magkano yung matitipid ko ngayon. Ganda ng ano, Murano yung Murano. Murano, Pathfinder pala. Murano lang alam ko sa Nissan, Pathfinder pala. Pathfinder. Ganda ng mga ano, kurbada ng Hyundai, no? Alam, mas maraming kurbada yung kotse, yung mga matutulis na bahagi. Pag yan ang nabangga, mahirap nang ibalik eh, di ba? Kaya ano na eh, gastos na eh. CX-30 oh. Ano lang, mas gusto ko lang talaga yung CX-5 eh. Pero napansin ko sa ano mga dreno, sa Mazda, mahaba yung mga nguso nila, ano, yung ayan oh, yung unahan ng sasakyan nila. Mahaba. Yan eh, na yung charger mga dre, no? Tapos sa bahay namin, nandyan lang sa somewhere dyan, sa apartment na yan, no? Likod bahay lang, diba? Kaya convenient. Masasabing convenient pala. Ay, nako po, inang. Yan na naman tayo mga dre, no? Nagpahabol pa. Walastek, fantastic. Ano nangyari? Parang malakas-lakas ah. Yan, no? Wednesday. Kape sa isang maulan na hapon mga dre, no? Kanina ma-snow eh. Ngayon umuulan na. Dito tayo sa Victoria, ano ba to? Banhorn mga dre, no? Victoria Banhorn. Yan no, dahil spring mga dre, no? Alam niyo naman na 4 ang season dito sa amin. Ano ba yun? Fall, winter, spring, at construction. Construction season mga dre, no? 4 yan. Walang summer dito. Construction lang, construction season. Hindi ko alam kung pwede ako tumawid dito. May pulis, iiwas tayo. Tatawid sana ako mga dre kasi pupunta ako dyan sa optometrist. Oh. Kukunin ko yung salamin ko. Pero dahil may parak dito, baka mahuli tayo ng jaywalking. Yan, dito tayo tumawid sa tamang tawiran. Minsan pasaway. Pero pag may pulis dapat sumunod. Kunin ko lang yung salamin dito mga dre, no? Uy, kakapagawa mo ng salamin, Raisa. Pagawa ka na naman salamin. Dito ba yun? Dito nga. This is it, mga dre. Nakakuha ko na. Pinaghahandaan ko kasi yung construction season. Kaya kumuha tayo ng shades mga dre, no? Ano to? Shades lang to. At walang walang grado. Kasi malinaw pa naman yung mata ko mga dre, no? Pag malapit. Ang problema ko pag malayo. Tsaka sabi ko nga sa inyo, no? Kumbaga nararanasan ko lang yung ganung panlalabo ng mata
pag bumabiyahe ako mga dreno, pag sumasakay ako ng eroplano, siguro sa puyat, hindi ko mawari basta every time pag nasa airport ako, ganun, hindi ko mabasa halos yung mga sign kung wala akong salamin mga dreno. Anyway, ngayon okay naman yung mata ko, malinaw ko namang, malinaw ko na mabasa yung mga ganyan. Pero pag nasa airport ako mga dreno, ako po, hirap na hirap ako basahin eh. O nga pala, marami akong bote sa likod ng mga dreno. Yung malalaking bote ng tubig. Susoli ko ngayon nga, 4 yun eh. $40 yung mga dreno. Pambawi. O nga pala, yung sa amin, yung bote ng, maliliit na bote ng mineral water mga dreno, nabibenta na ngayon dito. Kaya, kahit pa paano makakabawi na kami ng konti sa pagbili ng maliliit na bottled water. Naghahanap kayo ng trabaho mga dre dito sa sa Maxi, punta lang kayo rito. Parang mas madalas hiring sila eh. Yun nga lang, baka kadalasan mga dre pang overnight. Pero pwede na kung sisimula ka pa lang dito sa Canada mga dre Yan ang una yung puntahan, yung mga supermarket na malapit sa inyo. Kasi mas malamang sa hindi nagtatanggapan sila. 10 cents isa yan mga dre pag sinoli mo. Kaya ang dami nagsosoli niyan Makita nyo yung ibang nagbabasura. Ayan ang kinukuha nila mga dre tsaka yung mga yung mga can ng Coke, ng mga soft drinks. $40 pang grocery. Ano ang mabibili ng $40? 2 pirasong steak mga dre. Pero kung hindi steak yung bibilin mo, marami kang mabibili sa $40, no? Mga prutas, di ba? Saging. Murang-mura yung saging, mga dre, no? Hindi pala murang-mura. Mura lang. Kasi pag murang-mura, parang na yun, di ba? Mapapamura ka na, no? Op! Yan, bil tayo saging, mga dre, no? Pampano yan? Pampatanggal ng tigyawat. Kung di nyo pa alam, no? Uy, hindi pala akin to. Mabuti itong saging para sa tigyawat mga dre Nakakatanggal ng tigyawat yan. Paano ko nalaman? Tingnan nyo yung mga unggoy, walang tigyawat. Corny ba? Corny. Matagal na yan pero minsan effective pa rin yung joke na yan mga dre Next, ano pa? Titingin lang ako ng steak mga dre Steak. Wala steak. Ako yung anong tawag yan? Dahil sa panahon mga dre parang magkaka-tonsillitis ako na sinisipon ako na inuubo ko. Ganun ang dating. Ito ang isa sa pinaka-importanting section dito mga dre kasi maraming sale dito eh. $9. Katulad nito $9 mga dre ilang piraso. Kaya lang iba na yung kulay no. Parang tilado na Tingnan natin doon. Up. May kaaway si si Madam Dito, mura yung mga dre mas mura yung lamb kaysa sa naka-sale pa daw to. 13 na lang. Parang ang laki ng iminahal ng steak mula nung nagbakasyon ako taka ngayon Sa atin mga dre 1 kilo na yan, $13. 1 kilong steak na yan, parehas din naman. Masarap din yung beef sa atin. Kasi nagluto ko yan mga dre sa Pinas. Hindi ko lang naipakita Pero ganun din Kaya lang hindi kinain ni Ermat Pinagluto ko si Ermat ng steak. Hindi kinain. Kasi daw baka sumakot yung mga niya, mga kasukasuan niya. Ang kulit ni nanay Yayabangan ko pa naman sana sa luto ko mga dre Yung pala ayaw niya, pambihira Bibili ba tayo na ito? Bili tayo isa. Testing lang. Mahal na ng steak mga dre Parang gustuhin ko man bumalik sa diet ko, parang hindi na kaya. New Zealand daw to. Parang hindi na kaya kasi ang mahal na mga dre 12. Ito masarap to, itong plank steak na to. Grass fed 20.
1788. Pero ito, ang ganda na ito. Boneless rib steak 12. Ubos yung ano ko ah. Ubos yung 40 ko ah. Tingnan nyo naman yung ano niya mga dre, no? Ano tawag yan? Yung kakalimutan ko, bahala siya dyan. Yung grain niya, no? Yung taba-taba. Ayun yung nagpapamahal daw sa steak eh. Ulala. Okay na to mga dre, no? Ayan lang ang papamili ko. Tapos back to the home base na ako. Okay. Yes, diba? Dalawa yung ano natin. Hop. Dalawa yung anong tawag dyan? Dalawa yung trunk natin eh, no? Okay din talaga mga dre, no? Ang laking bagay. Ang galing. Wait, we don't have to start the day yet.